Hi everyone! Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, matinding laban to para sa corona. Kung sino-sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Ayun na nga, excited na tayo malaman ko ano nga ba ang performance na gagawin ng ating pambato na si Maria Atisa Manalo, kung saan naman ay magaganap na ang kanilang preliminary competition bukas. So, yon sa mga naghihintay dyan, para more update po sa inyo, ang national costume ay magaganap ng 2 p.m. sa Philippine time and 1 a.m. naman dito sa Bangkok, Thailand. And then, of course, susundan to ng 7 p.m. kung saan naman ang magaganap ay National Costume Competition. Excited din tayong lahat. At ayun, dito na magaganap ang swimsuit competition sa 7 p.m. pala, magaganap swimsuit competition at saka long gown competition. So overall, tatlong eksena ang gagawin ng mga kandidata. National costume 1 p.m. and then ang swimsuit at evening gown sa gabi naman ng 7 p.m. So good luck, di ba? So syempre excited tayo kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to, at malakas ang kutob nga natin na ang ating pambato na si Maria Atisa Manalo ang pwedeng mag-uwi. Kung titignan natin yung performance ni Atisa, medyo tahimik lang kung iisipin mo, pero umaasa ako na mas papalo siya ng bonggang-bongga bukas. At ayun na nga, I'm so excited na for Maria Atisa Manalo. So, samantala, si Mr. Nawat naman ay naniniwala, syempre, na malakas ang laban ng Thailand para sa corona ng Miss Universe. Sa interview ni Mr. Nawat, sinabi niya dito na hindi daw niya hawak, hindi daw niya hawak ang magiging resulta ng Miss Universe. Ito daw ay nasa kamay ng mga hurado. Ayan daw ay magpipresent lang ng bonggang-bongga si Thailand. Pero naniniwala siya sa during daw ng competition ay strong, nananatiling strong ang Thailand sa competition ng Miss Universe. At ipinapakita daw ni Vina na eksena, ganap, ay kumpiyansa siya na kayang manalo ng kanilang pambato dito sa Miss Universe. Oo. So, in fairness naman kay Vina talaga, gumawa talaga ng ingay. Gumawa siya ng ingay during activity ng mga ng Miss Universe, di ba? Yung mga activity nila. So, gumawa siya ng ingay. So, ayun yung magandang strategy game na ginawa ni Thailand, na talagang nanatili siya na maging maingay hanggang sa hindi pa dumadating ang preliminary competition. So, naghihintay tayo ng mga eksena at ganap ng mga kandidata, at doon malalaman natin bukas kung sino nga ba ang magpe-penetrate ng todo. So kung pag-uusapan natin between Philippines and Thailand, syempre nung unang dating ni Atisa, siya ang pinaniniwalaan ko na malakas pagdating sa Asia. Isa siya sa mga pinakamalakas talaga. And then talagang top talaga si Philippines. Kaya lang ngayon, ang nangyayari ay medyo parang si Vina naman ang umi-eksena talaga. So, dinaan talaga ni Vina sa matinding styling, matinding eksena. Kaya ayun, si Vina ang nagpe-penetrate ngayon ng bonggang-bongga sa competition na to. At ayun, feeling ko nagawa ni Vina yung mga dapat niyang gawin. Pero I hope na umaasa ako ng todo-todo talaga na gagawin ni Atisa ang fight niya para panatiliing number 1 ang Philippines pagdating sa Asia. And looking forward ako kung ano nga ba ang ipapakita ni Maria Atisa Manalo bukas sa kanyang swimsuit at saka national costume and evening gown. So, yon.
I hope na talaga sobrang ready siya. And then, eto nga, syempre may marami tayong mga naririnig ngayon mula sa mga Latinas na kung sino yung napipili nilang kandidata na pwedeng manalo. So, dito naman sa, kay Osmel, naglabas na kahapon si Osmel ng mga bet niya na kandidata. At isa nga dito ay si Thailand, si Venezuela, si Argentina, si India, at saka si Philippines. Nag-number 1 sa kanya si Philippines bilang reyna na dapat na manalo ng Miss Universe ngayon. So according to Osmel, nakikita niya na si Philippines ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe ngayong taon na to. So para sa kanya yon. Pero syempre may umeksena na naman na isang sa mga Latina na talagang alam natin na hindi ko alam kung ano ba eksena ni Nadia Perera. Oo. Na sinasabi naman niya para sa kanya ang mananalo ay si Ecuador, si Cuba, at saka si Thailand. So si Thailand ang nakikita niyang malakas pagdating sa Asia. Nakukulangan daw si Nadia sa mga galawan at ganap ni Atisa Manalo. At para sa kanya, mas deserve daw ni Thailand ang manalo ng Miss Universe. O diba, nakakaloka lang. Talaga namang sabi ko nga sa inyo pukpukan. Iba-iba yung mga nakikita ng tao. Iba-iba yung mga ganap. So, ayun. So, let's see. Philippines is out for Nadia. So, ang reaction ko dyan ay okay lang din. Wala naman akong opinion niya yun Ayun yung gusto niya Ayun yung nakikita niya. Ayun yung pinaniniwalaan niya. Di go, go, go. Diba? So, yun lang. Ako go, go, go lang sa kanya. And then, kung ayun yung gusto niya, hindi naman siya hurado. Buti na lang hindi siya naging hurado at hindi siya mauupong hurado. Dahil kung mauupo siyang hurado ay, ayun nga, medyo magkakaroon tayo ng problema. Diba? And then, sinasabing ganon, mukhang ayaw niya kasi sa mga Filipina beauty queen. Napansin ko kahit kay Michelle D, ganyan din yung ginawa niya, charot. At ayun nga, so yung panawagan ba ni Nadia makaka-apekto ba sa laban ni Maria Atisa Manalo? To be honest, kung iisipin mo, parang ay, umaayaw si Nadia, dapat gusto niya, di ba? So yon. Pero hindi ko naman nakikita na makaka-apekto kung gagalingan ni Atisa Manalo at ipuprove niya kay Nadia na mali ka. Di ba? Kasi kahit pasabihin natin na, ay, ayaw ko sa taong yan, ay, hindi naman yan. Kung ipapakita mo naman yung totoong eksena mo, di ba? Di wala din siyang magagawa kundi gugustuhin niya rin, di ba? So, ayun kasi yung trabaho na dapat gawin ni Atisa. So, sa mga taong umaayaw sa kanya at saka sa mga hurado na uupo, dapat ipakita niya na she's very strong at siya yung kadapat-dapat na mananalong Miss Universe. Actually, yung ipinakita ni Atisa na performance from the start until now ay parang feeling ko makaka-apekto. Makaka-apekto talaga sa mga eksena ni Atisa dito sa Miss Universe. Yung pinakita niyang galawan kasi lumabas siya na hindi strong sa mga mata ng mga lahat. So dapat doon i-prove niya talaga na she's very strong at powerful at deserve niya ang corona. Pero kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre naniniwala naman ako na talagang papalo ang ating pambato ng bonggang-bongga. Lalo na yung nakita ko yung picture nila kahapon sa Demi, di ba? Na talagang sabi ko, oh my gosh, ang ganda ni Atisa, very powerful. Yung nakita ko yung picture na yon at yung picture ni Thailand, si Thailand mukhang drag queen. Samantalang si Atisa naman talaga kikita mo talaga Universe, di ba? So, syempre, nandoon ako na hindi lang dapat sa photos ang maging basihan. So, dapat yung galawan din. And then, bukas, makikita natin kung anong ganap na ipapakita ni Atisa Manalo dito sa competition. So, ang naririnig ko, ay pinagandaan daw talaga to ni Atisa ng bonggang-bongga. At ipapakita nga daw nilang galawan, yung 2024 na galawan niya, nung lumaban siya sa Miss Universe Philippines. So, sabi ko sana i-level up pa nila yun ng konti. At ayun nga, kung ganun yung eksenang gagawin ni Atisa, panalo yun. Kumbaga, ang ko na lang ay sana, kung ano man ang kahit anong gawin ni Atisang performance dyan,
I hope na sana ay, ano yun, kumbaga, magawa niya ng tama, magawa niya ng maayos, ma-impress niya yung mga candidates. So, looking forward ako doon. And, let's see kung ano ang mangyayari at malalaman natin yan. Sabi ko nga kasi kahit wala namang galawan na magaganap sa isang kandidata, kung talagang para sa'yo to, para sa'yo to. So, laban lang, di ba? So, yun, ganun lang yung idea ko dyan. Basta prepared ka sa mga ipapakita mo at pinlano mo talaga siya ng maayos, ng bonggang-bongga, kung ano yung gusto mong ipakita sa lahat. And looking forward talaga ako para sa prelim at finals. So, yan. And then, ayun, sa opinion naman, syempre, ni Mr. Nawat, ayun, alam naman natin na hawak niya si Miss Thailand and of course, gusto niyang manalo. Kaya, hindi ko rin mabiblame kung ang nakikita niya ay magaling si Vina, kung nakikita niya na panalo ang eksena ni Vina, wala akong magagawa doon. Opinion niya yon at yun yung gusto niya. And naiintindihan ko kasi syempre, sino ba naman yung may hawak ng organization ka tapos ayaw mong manalo yung manok mo? Natural. Gusto mong manalo yung manok mo, di ba? Pero ang maganda sa kanya, fair siya. Fair siya. Kasi sabi niya, ipapaubaya niya sa hurado. Ngayon, nakikita niya, tama yung ginawa ni Vina. At ganun din naman ako. Agree naman ako sa kanya. And then, kay Nadia Perera naman, opinion niya yon at ayan yung gusto niya. So, ipaubayaan natin sa kanya yan. So, wag na natin pansinin kasi parang feeling ko, hindi naman nakadapat-dapat at hindi naman siya uupong urado. So, nilabas niya yung opinion niya, di go, go, go. Diba? So, yun. Walang problema. And then, ako naman kay Atisa. So, ayun nga. Kailangan lang talaga ng pagsikapan, galingan, at ipakita na kung gaano siya kalakas bilang kandidata ng Miss Universe. So, looking forward ako kung ano yung ipapakita niyang eksena ganap sa laban niya dito. So, yun. Be ready, Philippines, and good luck sa atin lahat. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.